Dapat nating pakisamahan ang mga magulang ng ating asawa dahil sila ang nagpalaki sa kanilang anak. Ngunit paano kung ayaw nila sa'yo kahit wala ka namang ginagawang masama? Gusto ka ba nila para sa kanilang anak o ayaw nila sa'yo dahil ikaw ay isang mahirap? Kung ganon, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Si Alicia na ata ang pinakaswerteng babae sa kanilang bayan. Paano naman kasi ay wala na siyang pinoproblema pa sa pagpepera dahil anak siya ng mayamang mag-asawa. Ang kanyang ama na si Armando ay isang negosyante at mayroong malawak na lupain na siyang pinagtataniman ng mga palay ng mga magsasaka. Ang kanyang ina naman na si Marcela ay isang mayora sa kanilang bayan. Talagang kinikilala ang kanilang pamilya at ang lahat ng mga tao ay gumagalang sa kanila. Pero kahit na ganito ang buhay na meron ang dalagang si Alicia, ay hindi naman siya masaya. Para bang may kulang sa kanyang sarili na hindi nabibili ng pera. Isang araw ay dinalaw si Alicia ng kanyang kaibigang magsasaka. Alicia, sobrang swerte mo talaga dahil mayaman ka na at higit sa lahat ay sobrang laki kong kumita ng pera. Nakangiting sabi ni Christina. Ngunit napangiti lamang ng bahagya ang dalaga at sinagot nito ang sinabi ng kanyang kaibigang magsasaka. Alam mo ba, Christina, hindi ako masaya sa buhay na meron ako. Wala akong kalayaan at palagi na lamang akong nagtatrabaho na mag-isa. Alam mo, kayo nga ang maswerte dahil masaya kayo sa inyong buhay. Gusto ko lang malaman mo na hindi lang pera ang nagpapasaya sa isang tao. Sagot ni Alicia. Kaya pala siya binisita ni Christina ay para imbitahan sa kanyang kaarawan. Tamang-tama, gusto kasi kitang imbitahan bukas dahil aking kaarawan. Makakapunta ka ba? Tanong ng babae. Saglit ay napatahimik si Alicia dahil sobrang dami pa niyang kailangang tapusin. Sa totoo lang, Christina, ay hindi ko pa alam. Sobrang dami kong ginagawa at alam mo naman na sobrang busy kong tao. Pero susubukan ko kung makakapunta ako bukas. Nakangiting sagot ni Alicia. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay nagpaalam na si Christina. Si Alicia naman ay pinagpatuloy na ang kanyang ginagawa dahil siya ang magiging tagapagmana ng lahat ng kayamanan ng mag-asawa. Ano ba yan? Oo nga, at mayaman kami. Pero bakit hindi ko maramdaman ang tunay na kasiyahan? Malungkot na tanong ni Alicia sa kanyang sarili. Lumipas ang magdamag ay nakatulugan na ni Alicia ang kanyang trabaho. Sa sobrang dami ng kanyang iniisip, ay talagang pagod na ang kanyang utak. Nagising na lamang siya sa kanyang kinauupuan na bukas pa ang kanyang computer. Naalala naman niya na iniimbitahan siya ni Christina dahil ngayon ang kaarawan nito. Sige na, bahala na kung masermonan ako ng aking mga magulang. Minsan lang naman ako kung magsaya, sabi ni Alicia sa kanyang sarili. Napagdesisyon na nito na pumunta sa bahay ng kanyang kaibigan upang dumalo sa isang kasiyahan. Masaya naman siyang sinalubong ni Christina na parabang hindi nito inaasahan na makakadating siya. Ang akala ko talaga, hindi ka makakapunta. Maraming salamat dahil alam kong busy ka, pero nandito ka ngayon sa aking harapan. Masayang bati ni Christina. Ang saya pala dito at sobrang daming tao. Di ba sila ang mga magsasaka na nagtatrabaho sa amin? Tanong ni Alicia. Oo, sila nga. Sigurado ako na magiging masaya sila kapag nakita ka nila. Ang isang mayaman kasi ay naimbitahan namin dito sa munting bahay kubo sa gitna ng palayanan. Pagbibiro ni Christina. Nang makita ng mga tao ang dalaga ay nagulat ang mga ito. Hindi nila akalain na pupunta ang anak ng kanilang amo sa isang lugar na maputik at puno ng taong mahihirap. Mamali siya, pagpasensya niyo na po ang aming bahay. Maputik at marumi. Paumanhin ni Aling Lolita na ina ni Christina. Pagkatapos noon ay pinaupo nito ang dalaga at ipinaghanda ng makakain. Bago ang ganitong mga pangyayari kay Alicia at nang dahil doon ay nakaramdam siya ng saya. Nagkaroon din doon ng sayawan at isa-isa siyang isinayaw ng mga lalaking magsasaka. Simple lang ang mga taong ito, ngunit kitang-kita niya ang kabutihan ng mga puso ng mga tao.
Dito niya nakilala ang binatang si Andres na isa ring magsasaka. Hiningi din nito ang kanyang mga kamay upang magsayaw at magkakwentuhan. Magandang umaga po, Ma'am Alicia. Ako nga po pala si Andres at isa po akong magsasaka na nagtatrabaho sa inyong ama. Masaya po ako na makasayaw kayo. Nakangiting sabi ng binata. Masaya din ako na makasayaw ka. Huwag mo na ako tawagin, ma'am. Alicia na lang ang itawag mo sa akin. Nakangiting sagot ng dalaga. Ah, ganun po ba? Opo, Ma'am Alicia. Nahihiyang sabi ni Andres. Nang dahil doon ay bahagyang napatawa si Alicia dahil hindi na iwasan ng binatang magsasaka na tawagin siya ng may kasamang paggalang. Ano ka ba, Andres? Alicia na nga lang ang itawag mo sa akin. Hindi ko naman gusto na iginagalang ako ng ibang tao dahil sa anak mayaman ako. Paliwanag ng dalaga. Pasensya na, Alicia. Hindi ko lang talaga maiwasan na hindi ka tawaging ma'am. Magkaiba kasi ang antas ng ating buhay. Nakayokong sagot ng binata. Hindi magkaiba ang ating buhay. Parehas lang tayong nakatungtong sa lupa at kung minsan ay mas masaya pa ang walang pera. Malaya at higit sa lahat ay wala masyadong pinoproblema. Paliwanag ni Alicia. Simula din sa araw na yon ay naging magkaibigan ang dalawa. Nalaman din ng dalaga na pinsan pala ito ni Christina. Pagkatapos ng sayawan ay inilahad na ang mga dahon ng saging sa mesa at inilagay na ang kanin at mga nilutong ulam dito. Pagkain sa bukid ang tanging handa ni Christina, tulad ng mga pritong isda at dahon ng talbos. Sa totoo lang ay hindi masarap ang ganitong mga pagkain para kay Alicia, ngunit nakisama rin ito sa ibang mga tao. Sabay-sabay silang kumain at talagang sobrang saya ni Alicia na maranasan ang ganitong klase ng bagay. Palagi kasi siyang mag-isang kumakain sa kanilang bahay dahil palaging busy ang kanyang mga magulang sa trabaho. Lumipas ang maghapon ay nagpaalam na si Alicia sa kanyang mga kaibigan dahil may mga bagay na kailangan pa siyang tapusin. Maraming salamat, Alicia, dahil nakapunta ka sa aking kaarawan. Masayang sabi ni Christina. Ako ang dapat na magpasalamat sa iyo dahil naging masaya ako ngayong araw. Maligayang kaarawan, Christina. Sige, magpapaalam na muna ako. Nakangiting sagot ni Alicia. Ngunit gulat na gulat ang dalaga nang iyakapin siya ng mga bata na anak ng mga magsasaka. Ate, balik po ulit kayo dito sa susunod. Masaya po kami na nakasama namin kayo. Malungkot na sabi ng mga bata. Oo naman, at bakit ang hindi? Sige, sa susunod ay ibibili ko kayo ng mga laruan. Nakangiting sagot ni Alicia. Nang dahil doon ay naramdaman ni Alicia ang magkaroon ng mga kapatid. Solong anak lamang kasi siya, kaya hindi niya naranasan ang ganitong mga bagay. Alicia, pumunta ka na lang dito kapag kailangan mo ng makakausap, sabi ni Andres. Sige, maraming salamat pero kailangan ko na talagang umuwi, sagot ni Alicia. Sa pag-uwi ng dalaga sa kanilang tirahan ay naramdaman niya ulit ang lungkot nang dahil sa kanyang mga problema. Nagulat na lamang si Alicia nang makita ang kanyang mga magulang. Bakit po kayo nandito? Nagtatakang tanong ni Alicia. Natural, amin ang bahay na to. Teka lang, saan ka galing at bakit parang pagod na pagod ka? Binisita din namin ang trabaho mo, pero bakit parang wala ka pang nagagawa ngayong araw? Tanong ni Armando. Oo nga anak, at bakit naman sobrang dumi ng damit mo? Takang tanong ni Marcela. Wala po, Nay. Namasya lang po ako para mag-alis ng stress sa katawan. Nahihirapan na po kasi ako sa aking trabaho. Magalang na sagot ni Alicia. Bigla namang nagalit ang mag-asawa dahil kailangan niyang masanay sa ganitong klase ng buhay. Anak naman, ikaw ang tagapagmana ng aming mga negosyo. Simpleng trabaho lang, hindi mo pa natapos? Sana hindi ka na lang namin pinag-aral. Ganit na sabi ng kanyang ina. Marcela, tama na yan. Pero Alicia, dapat mong sanayin ang sarili mo dahil kung hindi ay baka maghirap ka. Balang araw ay maiintindihan mo rin kami, dagdag ng kanyang ama. Talagang sobrang lungkot ng dalaga sa mga oras na ito. Hindi naman mahalaga sa kanya ang pera
dahil ang kailangan niya ngayon ay ang pagmamahal ng isang tunay na pamilya. Kayo, masaya po ba kayo na sobrang dami niyong pera pero wala kayong kalayaan? Sagot ni Alicia. Nang dahil doon ay nagkatinginan ng mag-asawa. Alam naman kasi nila sa kanilang sarili na malungkot ang kanilang buhay kahit marami silang pera. Nang dahil sa tampo ay umalis si Alicia sa kanilang bahay at muli itong pumunta sa bahay ng kanyang kaibigan. Tamang-tama dahil naroon din si Andres dahil katulong ito sa paglilinis ng bahay. Alicia, ikaw pala yan. Bakit naman bumalik ka rito? May nakalimutan ka ba? Tanong ni Christina. Wala naman. Gusto ko lang na makakasama ngayong gabi. Pwede ba ako dito matulog? Tanong ni Alicia. Pumayag naman ang kanyang mga kaibigan at nang dahil sa sama ng loob ay inamin na ito ng dalaga. Sa gabing ito ay nakalimutan ni Alicia ang kanyang mga problema. Iba talaga ang pakiramdam kapag ikaw ay masaya. Hindi talaga matutumbasan ng pera ang bawat sandali at nang dahil doon ay mas nagkakilala si Andres at ang dalaga. Lumipas ang mahabang panahon ay sila ang nagiging takbuhan ni Alicia tuwing may problema ito. Sa pagtagal-tagal ay nagkaroon ng paghanga si Andres sa dalaga. Mayaman, ngunit hindi hangad ang yaman para sumaya. Hangang-hanga talaga ang binata sa ipinapakitang pag-uugali ni Alicia. Ang hindi alam ni Andres ay meron na din palang pagtingin ang dalaga sa kanya. Ngunit pareho lang pala silang nagkakahiyaan na aminin ang kanilang nararamdaman. Alicia, alam ko naman na mahirap lang ako. Gusto ko lang sana malaman mo na gusto kita. Lakas loob na sabi ni Andres. Gulat naman ang dalaga dahil pareho lang pala sila ng nararamdaman. Andres, hindi naman problema kung mahirap ka. Dahil alam mo, gusto din kita. Nahihiyang sagot ni Alicia. Simula noon ay nanligaw si Andres sa kanya at hindi nagtagal ay nagkaroon sila ng relasyon. Naglakas loob si Andres na pumunta sa bahay ng dalaga upang makilala siya ng mga magulang nito. Magandang umaga po. Ako nga po pala si Andres. Pakilala ng binata. Ano naman ang sadya mo dito? Tanong ni Armando. Sa totoo lang po ay isa po ako sa mga magsasaka na nagtatrabaho sa inyo at meron po kaming... Itutuloy pa sana ni Andres ang kanyang sasabihin, ngunit bigla namang sumingit si Alicia sa kanilang usapan. Siya po ang aking nobyo. Andres, tuloy ka sa aming bahay. Nakangiting sabi ni Alicia. Gulat naman ang mag-asawa nang malaman ng mga ito na nakipagrelasyon ang kanilang anak sa isang hamak na magsasaka. Hindi siya pwedeng pumasok dito. At pinayagan ba kita na makipagrelasyon sa isang magsasaka? Galit na tanong ni Armando. Mahal ko po si Andres at siya po ang nagbibigay sa akin ng kasiyahan. Malaki na po ako, kaya bakit niyo po ako pinapakialaman sa mga desisyon ko sa aking buhay? Galit na sagot ni Alicia. Mahabang sagutan pa ang nangyari sa kanila nang biglang sumingit ang binata sa kanilang usapan. Alicia, tama nga naman sila. Magkaiba ang ating buhay. Malungkot na sabi ni Andres. Sa pagtalikod ng binata ay niyakap ito ng dalaga. Bakit ba hindi niyo ako maintindihan? Tanong ni Alicia sa kanyang mga magulang. Sige, mamili ka. Kapag sumama ka sa kanya, ay huwag ka nang babalik pa dito. Galit na sabi ng kanyang ina. Ngunit pinili ni Alicia ang kanyang nobyo at sabay ang dalawa na umalis sa kanilang bahay. Pinigilan ni Andres si Alicia na sumama sa kanya. Ngunit sa huli ay wala din siyang nagawa. Andres, hindi ako masaya sa buhay ko. Mas masaya pa ako kapag kasama ko kayo. Umiiyak na sabi ni Alicia. Simula noon ay hindi na umuwi ang dalaga sa kanilang bahay. Ngunit sa mga nagdaang linggo ay wala namang pinagsisihan si Alicia. Naging masaya ang babae sa simpleng buhay at naranasan niya na maging malaya sa pagkakaalipin sa pera. Alicia, wala ka bang pinagsisisihan na ako ang pinili mo? Tanong ni Andres. Wala akong pinagsisisihan. Para sa akin kasi, mas malungkot ang maraming pera dahil bibigyan ka lang nito ng maraming problema. Mas masarap mamuhay ng simple at payapa. Palagi kayong magkakasama at palagi kayong malaya. Paliwanag ni Alicia.
Sa ngayon ay kung ano-anong bagay ang natututunan ng babae. Nagtatanim siya ng mga gulay at masayang-masaya naman ito tuwing umaani siya ng kanilang ipang-uulam. Kahit isang beses ay hindi man lamang siya binisita ng kanyang mga magulang at talagang kinalimutan na siya ng mga ito nang dahil sa kanyang ginawa. Lumipas ang 2 taon ay talagang sanay na si Alicia sa ganitong klase ng buhay nang bigla siyang puntahan ng isa sa pinagkakatiwalaang tauhan ng kanyang tatay. Ma'am Alicia, si Sir Armando, nagmamadaling sabi ni Tonyo. Bakit? Anong nangyari kay Daddy? Tanong ni Alicia. Nasa ospital po siya at hindi po maganda ang kanyang kalagayan. Sagot ng lalaki. Nang dahil doon ay agad na umalis ang dalaga kasama si Andres at maya-maya lamang ay nasa ospital na sila. Kinakabahan talaga si Alicia kung ano ang magiging reaksyon ng kanyang ina sa muli nilang pagkikita. Mami, ano pong nangyari kay Daddy? Tanong ni Alicia. May malubhang karamdaman ang iyong ama at kahit gaano kalaking halaga raw ang aking gastusin ay hindi na daw magtatagal ang buhay ni Armando. Malungkot na sagot ni Marcela. Sa oras na ito ay kinausap ni Marcela ang kanyang dalagang anak. Anak, tama ka nga sa sinabi mo na hindi lang sa pera nabubuhay ang tao. Oo nga at mayaman tayo pero hindi madudugtungan ng pera ang buhay ng tatay mo. Andres, ang hiling ko lang sa iyo ay huwag mong pababayaan ang aking anak at maging masaya kayo sa buhay na meron kayo. Malungkot na sabi ni Marcela. Hindi nagtagal ay binawian na ng buhay si Armando at nang dahil doon ay sobrang lungkot talaga ng kanyang nanay. Isinama niya ito sa palayanan at nakita ni Marcela ang kalagayan ng mga tao roon. Mahirap, ngunit masaya. Hindi tulad nila na palagi na lamang busy sa kanilang buhay, kakahabol sa pera. Tinulungan ng kanyang ina ang mga magsasaka doon at naramdaman nito ang tunay na kasiyahan kapag ibinabahagi mo ang biyaya ng Diyos sa ibang nangangailangan. Alicia, ito pala ang ibig mong sabihin. Kung buhay lang sana ang tatay mo, ay ipapaliwanag ko ito sa kanya. Nakangiting sabi ng kanyang ina. Simula noon ay naging masaya sila at ipinamana na din ni Marcela ang lahat ng kanilang pag-aari sa kanyang anak. Napagdesisyon na naman ni Alicia na ibili ang pera ng mga gamit sa pagsasaka at wala naman itong naging problema sa kanyang nanay. Palagi na din bumibisita si Marcela sa lugar ng mga magsasaka at lumipas ang 2 taon ay nagpakasal si Andres at ang kanyang anak. Anak, maraming salamat dahil iminulat mo ang aking mga mata sa tunay na kasiyahan. Nakangiting sabi ni Marcela. Ako po ang dapat na magpasalamat sa inyo dahil tinulungan nyo ang mga magsasaka. Nakangiting sagot ni Alicia. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment po sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bagong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.